Chapter 3. Ang makasalanang tao. Kamakailan lang ay nagbayad ako ng ticket para sa isang parking violation. Hindi naman yun mahirap gawin. Binasa ko lang kung ano ang naging violation ko, tapos nilagyan ko ng check yung box na nagsasabi na, I plead guilty to the violation. Pagkatapos ay sumulat ako ng cheque na worth $35 sa Metropolitan Traffic Citation Department. Inilagay ko sa isang envelope at hinulog ko ito sa mailbox. Ako ay isa ng ganap na kriminal, pero kahit inamin ko na guilty ako, nilagyan ko ng check yung box na nagsasabi na I plead guilty to the violation. Parang hindi ko naman ramdam masyado ang pagiging guilty. Makakatulog pa rin naman ako ng maayos kahit napatunayan na lumabag ako sa batas. Hindi rin naman mabigat sa loob ko na parabang kailangan kong humingi ng tawad sa kaninuman. At sa totoo lang, medyo naiinis pa nga ako na mas mataas yung binayaran ko ngayon kaysa sa mga naunang parking violations ko. Bakit nga ba parang hindi ako nalulungkot sa paglabag ko sa batas? Siguro nga dahil kung pag-iisipan mo, hindi naman talaga mabigat para sa akin ang isang parking violation. Hindi naman ito karumal-dumal na krimen. Oo naman siyempre, hindi ko na ito gagawin ulit next time. Pero hindi naman sobrang stressed ang konsensya ko sa buong nangyari. Sa nagdaang mga taon, napansin ko na karamihan sa mga tao ay may ganito ring kaisipan sa issue ng kasalanan, lalo na yung sarili nilang kasalanan na parabang parking violation lang. Iniisip natin na oo naman, siyempre, totoo naman talaga na ang kasalanan ay paglabag sa batas na inatas ng Diyos sa atin. Pero ako lang ba ang kailangang parusahan? Siguradong alam niya na may iba pa riyan na may nagawang kasalanan na mas mabigat kaysa sa nagawa ko. Wala naman akong nasaktan at babayaran ko naman ang kailangang bayaran. Kailangan ba talagang gawing big deal ang bagay na to? Hindi naman na siguro. Kung ganyan nga kababaw ang pagtingin mo sa kasalanan, malamang ay hindi mo nga ito ituturing na mabigat na problema. Pero ang sinasabi kasi ng Bible, ang kasalanan ay hindi lang isang simpleng traffic violation. Ito ay pagkasira ng relasyon natin sa Diyos at pagtalikod natin sa Diyos mismo, pagtanggi sa paghahari, pag-aalaga, pamamahala at karapatan ng Diyos sa kanyang mga nilalang. Sa madaling salita, ang kasalanan ay pagre-rebelde ng mga nilalang sa Diyos na lumikha sa kanila. Ano ba ang nangyari? Noong nilikha ng Diyos ang tao, ang layunin niya ay ang mamuhay at manatili sila sa ilalim ng kanyang matuwid na paghahari. Dahil dito nila mararanasan ang wagas na kasiyahan, sumasamba sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Nais ng Diyos na mamuhay sila na kasama siya sa lahat ng oras. Kagaya nga ng napag-usapan natin sa last chapter, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae na ayon sa kanyang larawan. Ang ibig sabihin nito ay ginawa sila para mamuhay na kawangis ang Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos at ideklara ang kaluwalhatian ng Diyos sa buong mundo. Binigyan din sila ng Diyos ng trabaho, ang maging tagapamahala ng mundong ginawa ng Diyos. Magpakarami kayo, ang sabi ng Diyos sa kanila, at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa, ayon sa Genesis chapter 1 verse 28. Pero ang pamamahala ng lalaki at babae sa mundo ay hindi higit sa lahat dahil hindi naman sa kanila nagmumula ang kapamahalaang ito. Ito ay ibinigay lamang sa kanila ng Diyos. Kaya kahit si Adan at si Eva ang naging tagapamahala ng mundo, kailangan nilang tandaan na sila ay dapat pa ring sumunod sa Diyos at sa kanyang paghahari. Siya ang lumalang sa kanila at dahil diyan nasa kanya ang lahat ng karapatan para atasan at utusan ang mga tao na gawin ang kanyang kalooban. Ang puno na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama na inilagay ng Diyos sa gitna ng hardin ay mabigat na paalala sa katotohanang ito ayon sa Genesis chapter 3 verse 17. Tuwing titingnan ni Adan at ni Eva ang punong ito at ang bunga nito, naaalala nila na ang kanilang kapamahalaan ay may hangganan. Sila ay mga nilalang at kailangan nila ang biyaya ng Diyos araw-araw para sila ay mabuhay. Sila ay mga katiwala lamang, ang Diyos ang hari. Kaya noong kinain ni Adan at ni Eva ang prutas na pinagbawal ng Diyos, hindi ito maliit na bagay lang, hindi ito simpleng paglabag sa isang mababaw lang na utos na, huwag ninyong kainin yan. May ginawa silang mabigat at sobrang malubha.
Sa ginawa nilang paglabag, tinalikuran nila ang kapamahalaan ng Diyos sa kanila na para bang sinasabi nila na hindi na nila kailangan ng Diyos. Gaya nga ng ipinangako ng ahas sa kanila, ginusto ni Adan at ni Eva na maging parang Diyos, kaya hindi nila pinalagpas ang pagkakataon. Ginawa nila ang bagay na sa tingin nila ay magbibigay ng wagas na kapangyarihan sa kanila, na hindi lang maging tagapamahala, kundi maging hari na katulad ng Diyos. Isipin mo, sa buong universe, isang bagay lang ang hindi inilagay ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ni Adan. Ito ay ang Diyos mismo, pero naisip ni Adan na parang kulang ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa kanya, kaya nagrebelde sila laban sa Diyos. Ang pinakamasaklap dito, sa paglabag nila sa utos ng Diyos, ipinakita ni Adan at ni Eva ang kanilang tahasan, direkta at sadyang desisyon na talikuran ang paghahari ng Diyos. Alam naman kasi nila ang mangyayari kapag sumuway sila sa utos ng Diyos. Malinaw na sinabi ng Diyos na kapag kinain nila ang prutas na iyon, sila ay mamamatay. Ang ibig sabihin niyan, sila ay itataboy sa presensya ng Diyos at ituturing silang kaaway ng Diyos, sa halip na kaibigan at mamamayan ng kaharian ng Diyos ayon sa Genesis chapter 2, verse 17. Pero wala silang pakialam sa kahihinatnan nito. Ipinagpalit ni Adan at ni Eva ang kasiyahan ng Diyos sa kanila sa makasariling mga bagay para makuha ang sarili nilang kagustuhan at kaluwalhatian. Ang tawag ng Bible sa hindi pagsunod sa utos ng Diyos, sa salita man, sa isip o sa gawa, ay kasalanan. Ang literal na ibig sabihin ng salitang kasalanan o sin ay pagmimintis sa target, pero mas malalim at mas mabigat ang biblikal na ibig sabihin ng salitang ito. Kung aalalahanin natin, yung ginawa ni Adan at ni Eva, hindi naman kasi nila ginawa ang lahat para masunod ang utos ng Diyos tapos nagmintis lang sila ng sobrang kaunti. Ang totoo, hindi naman sila nakaasinta sa gusto ng Diyos, inaasinta nila ang kabaliktaran. Ang layunin at pagnanasa nila ay kabaliktaran sa gusto ng Diyos para sa kanila, kaya sila nagkasala. Malinaw naman ang utos ng Diyos, pero sinadya pa rin nila ang paglabag dito. Sinira nila ang kanilang relasyon sa Kanya at tinalikuran nila ang Diyos bilang kanilang Panginoon. Ang ginawang kasalanan ni Adan at ni Eva ay talaga namang nakapipinsala sa kanila, sa mga henerasyon na sumunod sa kanila, at sa buong mundo na ginawa ng Diyos. Itinaboy sila palabas ng malaparaisong hardin ng Eden, hindi na ilalatag ng mundo ang mga pagkain at mga kayamanan sa harapan nila tulad ng sa hardin. Kailangan na nilang magtrabaho para makuha ang mga ito. Mahirap at mabigat ang trabaho at dahil nga sa kasalanan nila, tinupad ng Diyos ang pangako niyang kahihinatnan ng sinumang kumain ng prutas, kamatayan. Hindi ito nangyari agad-agad. Nagpatuloy pa ang buhay nila sa mundo. Humihinga ang mga baga, tumitibok ang mga puso, kumikilos ang mga paa. Pero yung espiritual na buhay nila, ang pinakamahalaga sa lahat, ay namatay agad-agad. Nasira ang relasyon nila sa Diyos, pinasok ng pagkabulok ang kanilang mga puso at ang mga utak nila ay napuno ng mga makasariling pagnanasa. Hindi na nila makita ang kagandahan at kabutihan ng Diyos dahil ang kanilang mga kaluluwa ay naging tuyot na puno ng kadiliman. Wala na sa kanila ang espiritual na buhay na ibinigay ng Diyos sa kanila noong simula, noong ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay mabuti pa. Hindi lang sila, tayo rin. Sinasabi rin ng Bible na hindi lang sina Adan at Eva ang makasalanan, tayong lahat ay makasalanan. Sabi ni Pablo sa Roma chapter 3 verse 23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa mga naunang talata, sinabi rin niya, walang matuwid, wala kahit isa. Maraming mga bagay tungkol sa gospel ni Hesukristo ang mahirap pakinggan at hindi kayang tanggapin ng mga tao, at isa ito sa pinakamabigat. Sa puso ng mga taong naniniwala pa rin na sila ay mabait naman at kayang buhayin ang kanilang sarili, itong sinasabi ng gospel na ang mga tao ay talaga namang makasalanan at suwail ay hindi lang mahirap tanggapin. Para sa kanila ito ay nakakagigil. Kaya nga napakahalaga na maintindihan natin ang totoong lalim at bigat ng ating kasalanan. Kapag isinama natin sa katotohanan ng gospel ang malabnaw na definition ng kasalanan o iba sa sinasabi ng Bible, malaki ang posibilidad na hindi natin maiintindihan talaga ang magandang balita na dala ni Kristo. Bibigyan ko kayo ng ilang mga halimbawa ng maling pagkakaintindi sa kasalanan. Ang kasalanan ay hindi ang mga epekto ng kasalanan.
Sa panahon ngayon, nagiging uso na yung ganitong paliwanag sa gospel, na dumating si Jesus para iligtas tayo sa damdamin na puno ng kahihiyan, buhay na walang direksyon o buhay na walang kabuluhan. Sinasabi rin madalas na ang gospel daw ay ang pagliligtas sa atin ni Kristo mula sa buhay na walang kahulugan. Totoo naman na ang guilt, emptiness at lack of purpose ay mga problema ng karamihan sa mga tao. Pero ang tinuturo ng Bible na pinakamabigat at pangunahing problema ng sangkatauhan, ang mabigat na sitwasyon kung saan kailangan tayong maligtas ay hindi yung kawalan ng direksyon o kabuluhan ng buhay o di kaya'y ang kahihiyan at kawalan ng tiwala sa sarili. Ang mga ito ay sintomas lamang ng isang mas malalim at mabigat na problema, ang ating kasalanan. Kailangan nating maintindihan na ang kinalalagyan natin ngayon ay dahil sa sarili nating kagagawan. Sinuway natin ang utos ng Diyos, tinalikuran natin ang Kanyang mga sinabi. Tayo ay tahasang nagkasala laban sa Kanya. Maaaring mas kaakit-akit nga na sabihin na ang pagliligtas ni Kristo ay kaligtasan mula sa buhay na walang kabuluhan o buhay na puno ng kahihiyan. Maaaring mas madaling hanapan ng gamot ang ganyang mga problema at madaling lunukin, pero mali naman yung gamot na iinumin mo. Sa halip na makatulong, magpapatuloy ka lang sa maling kaisipan na ikaw ang biktima rito at hindi mo tatanggapin ang katotohanan na ikaw mismo ang kriminal sa usapang ito, ikaw ang makasalanan at kailangang tumanggap ng parusa ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi lang isang nasirang relasyon. Ang relationship ay isang mahalagang salita sa buong kwento ng Bible. Nilikha ng Diyos ang mga tao para mamuhay sa piling niya. Pero dapat nating maintindihan na napaka-specific ng relationship na dinisenyo ng Diyos para sa pamumuhay ng mga tao sa piling niya. Hindi ito relasyon ng mga magkakauri at magkakapantay. Kasi kung ganito ang relasyon ng Diyos at ng tao, hindi na natin kailangang isipin pa ang mga batas ng Diyos, ang Kanyang paghatol at ang Kanyang kaparusahan na ipapataw sa mga sumusuway rito. Pero hindi pantay ang relasyon ng Diyos at ng tao. Ito ay relasyon ng hari sa Kanyang mga nasasakupan. May mga Kristiyano na ang turing sa kasalanan ay parabang tampuhan lang ng Diyos at ng tao at ang kailangan lang nating gawin ay humingi ng tawad at tanggapin ang kapatawaran ng Diyos. Kapag ang kasalanan ay ibinaba natin sa level na parang away lang ng magkasintahan, nasisira ang katotohanan tungkol sa totoong relasyon ng Diyos at ng tao. Kapag ganito kalabnaw ang pag-iisip natin tungkol sa kasalanan, walang batas na sinuway, walang Diyos na tinalikuran, wala ang puot ng Diyos laban sa kasalanan, walang paghatol sa kasalanan. Ipinapakita nito na hindi na kailangang may mamatay sa krus para akuin ang puot at parusa ng Diyos. Sinasabi naman talaga ng Bible na ang kasalanan ang sumira ng relasyon ng Diyos at ng tao, pero kasama rin doon ang pagtalikod sa paghahari ng Diyos. Hindi lamang ito pangangalunya, bagaman madalas gamitin ang ganitong larawan kapag pinag-uusapan ang kasalanan. Ito rin ay tahasang pagre-rebelde laban sa Diyos. Hindi lamang ito pagtanggi, ito rin ay pagtataksil. Kapag sinabi nating ang kasalanan ay parang tampuhan lang at hindi sadyang pagtataksil ng mga nasasakupan laban sa isang tapat at mabuting hari, hinding-hindi natin maiintindihan kung bakit kailangang mamatay ang anak ng Diyos para ayusin ang relasyon na ito. Ang kasalanan ay hindi negative thinking. Ang isa pang misunderstanding sa kasalanan ay ang sabihin na ito ay negative thinking lamang. Naaalala mo pa ba yung mga quotes sa introduction ng librong ito? Talikuran na ninyo ang mga makalumang pag-iisip. Think bigger. Gustong ibigay ng Diyos ang favor niya sa inyo, kaya bitawan niyo na ang mga negative mindset na nagpapabigat lang sa inyo. Napakadaling tanggapin at nakakapagpalakas ng loob ang mga ganyang statements sa mga taong naniniwalang kaya nilang ayusin ang kanilang mga sarili. Kaya nga mapapansin mo na yung mga leaders na ganito ang mensahe ay mayroong napakalalaking mga churches kasi maraming gustong makinig sa kanila. Madali lang naman ang formula. Sabihin mo lang na ang kasalanan ay negative thinking lang na pabigat sa buhay nila at ito ang hadlang para makamit nila ang kayamanan, kalusugan at kasiyahan. Pagkatapos ay sabihin mo sa kanila na ang kailangan lang nilang gawin ay labanan ito sa pamamagitan ng positive thinking na may kaunting tulong ng Diyos, siyempre. Kapag ginawa nila ito, bukod sa mawawala ang kanilang mga kasalanan, magiging mas mayaman pa sila, o di ba? Madali lang gumawa ng mega church. Kadalasan ang pangako ng ganitong mga leaders ay pera.
Minsan naman ay kagalingan sa sakit at minsan ay ibang mga bagay na magpapagaan at magpapaganda ng buhay ng mga tao. Pero kahit ano pa ang sabihin nila, napaka-unbiblical pa rin na sabihin na si Hesukristo ay namatay para lang iligtas tayo mula sa mga negative thoughts. Sa totoo lang, sinasabi nga ng Bible na masyadong mataas ang tingin natin sa ating sarili at hindi mababa. Pag-isipan natin ang sinabi ng ahas kina Adan at Eva. Ano ba ang sinabi niya sa kanila? Sinabi niya na masyadong negative at mababa ang pagtingin nila sa kanilang sarili. Sinabi ng ahas na dapat maging positive at taasan pa nila ang pagtingin nila sa kanilang sarili, palawakin ang impluensya nila, abutin ang kanilang full potential, maging tulad ng Diyos. Sa madaling salita, ang sabi ng ahas kina Adan at Eva, think positive, think bigger. Anong nangyari sa kanila nung ginawa nila yung sinabi ng ahas? Iba ang kasalanang nasa puso natin sa mga kasalanang ginagawa natin. Mayroong malaking pagkakaiba, yung alam mo lang na makasalanan ka katulad ng ibang mga tao, kumpara sa na-realize mo na ikaw mismo ay talagang nagkasala sa harapan ng Diyos. Hindi naman mahirap para sa mga tao na aminin na marami silang nagawang mga kasalanan, hindi lang isang kasalanan. Basta para sa kanila ay iniisip nila na ang mga kasalanan nila ay maliliit lang, mga pagkakamali lang at sila naman ay generally mabait na tao at maayos ang buhay. Parang simpleng mga traffic violations lang pero hindi ka naman talaga masamang tao. Hindi na nga tayo nagugulat sa mga kasalanan natin. Alam nating makasalanan tayo. Makasalanan naman kasi ang lahat nakikita natin ang mga kasalanan sa sariling buhay natin at sa buhay ng iba araw-araw. Normal na yan para sa atin, nasanay na tayo. Nagugulantang na lang tayo kapag ipinapakita ng Diyos sa atin yung kasalanan na nananahan sa kaibuturan ng puso natin, parang bulok na basura na nakatambak at tumatakbo sa buong pagkatao natin, na hindi natin alam na nandun pala maruming estero ng kasalanan na hindi naman natin ina-acknowledge na totoong nasa atin at hindi rin naman natin kayang linisin kung aasa lang tayo sa sarili nating kakayahan. Ganyan ipinapaliwanag ng Bible ang katotohanan tungkol sa kasalanan natin. Ito ay malalim at puno ng kadiliman. Hindi lamang nakikita sa ating panlabas na anyo, ito rin ay nakatambak sa kaloob-looban ng ating pagkatao. Sa ikalawang palapag ng National Museum of Natural History sa Washington, doon makikita ang sinasabing pinakamalaking flawless na quartz crystal ball sa buong mundo. Ang bolang kristal na ito ay mas malaki lang ng kaunti sa isang bola ng basketball at wala kang makikitang gasgas, galos o anumang karumihan dito. Perfect talaga. Kadalasan ganito ang iniisip ng mga tao sa kanilang pagkatao katulad ng perfect na bolang kristal na iyon. Oo nga't makasalanan tayo, paminsan-minsan ay nalalagyan ng dumi o putik ang pagkatao natin. Pero sa ilalim ng dumi, alikabok o putik, ang pagkatao naman daw natin ay flawless at perfect pa rin. Konting punas lang ang kailangan. Kapag ang Bible ang pinagkwento mo tungkol sa pagkatao natin, hindi ganyan kaganda ang lalabas. Sabi ng banal na kasulatan, ang pagkatao natin ay hindi flawless at perfect, at ang karumihan natin ay hindi lang sa panlabas. Ang totoo niyan, nag-uumapaw tayo sa kasalanan at nanunuot ito sa kailaliman ng ating pagkatao. Ang sabi ni Pablo, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Kasama tayo sa pagkakasala at kasamaan ni Adan. Si Jesus mismo ay ganito rin ang itinuro. Sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Ang mga kasalanan mo sa salita at sa gawa ay hindi kasamaan na paminsan-minsan lang nangyayari. Lahat yan ay bunga ng matinding kasamaan ng puso mo. Ang bawat aspeto ng ating pagkatao ay nabahiran ng kasalanan, kaya nga tayo'y nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Ang ating pag-iisip, ang ating personality, ang mga nararamdaman natin at mga emosyon natin at maging ang mga pagnanais natin ay alipin lahat ng kasalanan. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Roma chapter 8 verse 7, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos at sadyang hindi niya ito magagawa. Grabe naman yan. Grabe naman pala talaga ang kapangyarihan ng kasalanan sa atin na pati ang isipan at kalooban natin ay nasa ilalim nito. Kaya nga kapag nasa harapan natin ang kaluwalhatian at kabutihan ng Diyos, sadyang tinatalikuran natin ito na parabang tayo'y nandidiri.
Kaya nga hindi talaga sapat na sabihin na iniligtas tayo ni Jesus sa ating mga kasalanan, kung ang tingin naman natin sa ating mga kasalanan ay kakaunting mga pagkakamali lang paminsan-minsan at iniisip natin na tayo'y malinis naman. Dapat makita natin na ang ating buong pagkatao ay punong-puno ng kasalanan, na tayo ay patay dahil sa ating mga pagsuway at mga kasalanan, gaya ng sabi ni Pablo. Sa gayon ay talagang makita natin na mabuti ang balita na dala ng Ebanghelyo, na may paraan pala para tayo ay maligtas. Ang aktibong paghatol ng Diyos sa kasalanan. Isa sa mga pinakanakakatakot na mga katotohanang sinasabi ng Bible ay nasa Roma chapter 3 verse 19. Sinabi ito ni Pablo sa dulo ng kanyang pagpapaliwanag tungkol sa kasamaan ng buong sangkatauhan, una ang mga Hudyo, pero kasama rin ang mga Hentil, na lahat ay napasa ilalim sa kasalanan at waggas ang kasamaan sa harap ng Diyos. Pagkatapos niyang sabihin ng mga ito, ganito niya tinapos ang kanyang pagsasalaysay, upang walang maidahilan ang sinuman at dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Naisip mo ba kung paano ito mangyayari? Paano kaya tayo haharap sa Diyos gayong wala naman tayong maidadahilan, walang mababanggit na depensa o paliwanag sa ating mga nagawa, walang excuse sa ating mga kasalanan? At paano kaya mananagot ang lahat sa Diyos? Malinaw ang sinasabi ng Bible na ang Diyos ay banal at makatarungan, gaya ng napag-usapan natin sa naunang mga chapters. Sigurado na hindi niya palalagpasin ang anumang kasalanan laban sa Kanya. Ano ba ang ibig sabihin ng paghatol ng Diyos sa kasalanan? Paano ba niya paparusahan ang kasalanan? Ang sabi sa Roma chapter 6 verse 23, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ibig sabihin, sa lahat ng mga kasalanang nagawa mo, kamatayan ang kabayaran. At hindi lang ito pisikal na kamatayan. Ito rin ay kamatayan ng kaluluwa, ang sapilitang paghihiwalay ng ating makasalanan at kahabag-habag na sarili mula sa presensya ng Diyos na makatarungan at banal. Ganito ang pagpapaliwanag ng propetang si Isaias sa mangyayaring ito. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkahiwalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig, ayon sa Isaiah chapter 59 verse 2. Minsan iniisip ng mga tao na ang ibig sabihin nito ay tahimik lang ang Diyos at hindi natin siya makikita. Malaking pagkakamali ang paniniwalang yan, higit pa riyan ang ibig sabihin nito. Ang sinasabi ng Bible dito ay ang patuloy na paghatol ng Diyos sa kasalanan at ito ay tunay na nakakatakot. Tingnan natin kung paano ito inilalarawan sa aklat ng pahayag kung ano ang mangyayari sa katapusan sa araw ng paghatol ng Diyos. Ang 7 anghel ay uutusang ibuhos sa lupa ang puot ng Diyos at tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa Kanya. Hihingi sila ng tulong sa mga bundok, tabunan ninyo kami at ikublin ninyo kami sa mukha ng nakaupo sa trono at sa puot ng kordero, sapagkat dumating na ang kakilakilabot na araw ng pagbubuhos ng kanilang pot. At sino ang makakatagal sa harap nito? Ayon sa pahayag chapter 6 verse 16 to 17. Makikita nila si Jesus, ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, at silang lahat ay matatakot dahil paaagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ayon sa pahayag chapter 19 verse 15. Sinasabi rin ng Bible na ang huling hantungan ng mga makasalanang tao na ayaw pagsisihan ang kanilang mga kasalanan at ayaw maniwala sa Diyos ay isang lugar ng panghabang panahon na kaparusahan na ang tawag ay impyerno. Sa aklat ng pahayag, sinasabing ito ay lawan ng apoy at asupre at sinasabi naman ni Jesus na ito ay lugar ng apoy na hindi namamatay. Kung ganito ang sinasabi ng Bible tungkol sa impyerno at kung mabigat ang babala ng salita ng Diyos tungkol sa lugar na iyon, hindi ko maintindihan kung bakit parang gusto pang sabihin ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon na hindi naman ganoon kabigat ang kaparusahan sa kasalanan. Kung sa aklat ng pahayag, ipinapakita na paaagusin ni Jesus ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. At si Jesus mismo ay nagbigay ng babala sa mga tao tungkol sa impyerno kung saan ang apoy ay hindi namamatay. Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Ang hindi ko talaga lubos na mapaniwalaan ay ito na sasabihin ng isang Kristiyano na hindi naman talaga ganun kagrabe ang impyerno. Bakit natin papababawin ang kakilakilabot na impyerno?
Bakit natin pagagaanin ang pakiramdam ng mga makasalanan sa pamamagitan ng mabulaklak na mga pananalita na nagsasabing hindi naman talaga ganun kahirap sa impyerno? Hindi ito imbento o gawa-gawa lang. Ang mga paliwanag at kwento ng Bible tungkol sa paghatol ng Diyos sa kasalanan ay totoong kahindik-hindik at nakakatakot pakinggan. Kaya nga kapag binabasa ng mga hindi mananampalataya ang mga kwentong ito tungkol sa impyerno, sinasabi nila na nasisiraan ng bait ang mga naniniwala sa ganito. Sino ba naman ang gustong maniwala sa ganyan? Pero hindi kasi nila nakukuha yung point, hindi nila naiintindihan. Hindi naman natin inimbento ang mga katuroang ito. Hindi naman dahil binabasa natin ang tungkol sa impyerno at pinaniniwalaan natin ang mga katuroang ito, ay ibig sabihin na natutuwa tayo na ito ang kahahantungan ng mga makasalanan. Hindi ganon. Mahabag nawa ang Diyos sa atin. Ang totoo, pinag-uusapan natin ang tungkol sa impyerno dahil sa wakas naniniwala na tayo sa mga katotohanang itinuturo ng Bible. Naniniwala kami sa mga sinasabi ng Bible na totoo ang impyerno. At naniniwala kami na may halong takot, pangamba at kalungkutan sa sinasabi ng Bible na nasa panganib ang mga mahal namin sa buhay, na maaari silang mapunta sa impyerno at maparusahan dun magpawalang hanggan. Ito ang malinaw at nakakalungkot na hatol ng Bible sa sitwasyon nating lahat. Walang ni isa man sa atin ang matuwid, wala kahit isa. At dahil diyan, darating ang araw na lahat tayo ay matatahimik, lahat ng pangungutya at pangiinsulto natin sa Diyos ay titigil, at ang buong mundo ay mananagot sa Kanya.